Okay, good morning mga kapogi 'no. So for today mga kapogi, ibang topic muna tayo. So iba ito compare sa nakikita niyo sa profile ko 'no. Kasi sadyang talagang nababahala na ako sa nangyayari 'no. Hindi lang sa problemang pang-ekonomiya ng ating bansa, higit dito sa mga katulad nitong pagbabanta sa atin ng China 'no. So ito napanood niyo naman na siguro 'to mga kapogi. Okay, i-play ko na lang ulit 'no, sama ko na sa video ko. Because if you fight a war, you will have MAD, mutually assured. Malinaw niya sinabi kung gusto niyo ng gera, ito yung makukuha niyo sa kanila. MAD raw, no? So mutually assured destruction. So malinaw naman siguro sa inyong pagkakaunawa ko ano to, destruction, no? Huwag na natin intindihin yung mutually assured na yan, yung destruction na lang, no? So meaning niyan, talagang wala, totaling wala na, out of ano na tayo, no? Okay. Destruction. China and the United States eventually will need to live in peace. Whatever problems they have, they need to resolve them in peace, in negotiation, in diplomacy. That's why, if you have not watched the Victory Day parade in Beijing, on Yan, pinagmamalaki niya tong Victory Day Parade in Beijing daw. Kasi ito siguro yung mga binabandera nila yung mga kanilang weapons, yung mga ganyan nila. September the 3rd, one of the weapons China demonstrated Diba? is sabi sa inyo dinemo nila yung mga abyssal weapons nila. with all the warheads. We call it 61 because it can contain 60 nuclear warheads plus one hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China. Ayan, pinagmamalaki na nila yung hydrogen bomb nila. Okay mga kapogi, ganito no. Unang-una, mga kapogi, hindi magsasalita yung namumuno sa kanilang bansa no. Actually, hindi ko kilala tong taon to. So speaker siguro nila yan. Hindi magsasalita yung mga yan kung hindi nila alam yung kapasidad ng kanilang bansa. Okay? So ayan, napakinggan natin. China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope. Nakita nyo? Kaya ganun sila magsalita kasi alam nila yung capability ng mga weapons nila. Imagine no, kahit saang sulok daw ng bansa, every corner of the world, kaya nitong ratingin in less than 20 minutes, no? So, talagang napakabilis nun mga kapogi. Mas mabilis pa yun sa mga di ba? Sa mga fighter jet plane, no? So, less than 20 minutes sa kahit kahit US pa yan, no? Yun lang na makalaban nila talaga dyan, US eh. Kasi, isa sa pinaka makapangyarihang bansa, US. Ngayon, gusto rin nila patunayan na sila yung mas makapangyarihan, no? So, yung 60 warheads na yan plus 1 hydrogen bomb, ibig sabihin, pag pinakawalan nila yan, walang mabubuhay dun sa tatamaan na yun. And, walang bansa na makakapag-intercept, meaning, hindi nila kayang i-intercept yung mga missiles na yun, no? So, ganun yung pinagmamalaki nila. Mga kapogi, totoo man tong sinasabi niya o hindi mga kapogi, no? Isa lang ang meaning niyan mga kapogi. Nakahanda sila na lumaban, no? So, meaning, yung power nila, parang hindi mo pwedeng tapakan. Parang ganun. No? Like, kung aagawin nila ganitong bansa, wag nyo akong pakialaman kasi kung papakialaman nyo ako, ito yung mangyayari. Parang ganun yung mga kapogi, no? Washington has learned the lesson. They know, as I declared in my interview with Abrams of the United States, very distinguished American, I basically told him, if you want to have war, you will get war.
If you want to Kita mo, destroy pati China, you will be Amerika destroyed. pinagbabanta nila. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. That's why, while I'm pained to see the confrontation between China and the Philippines in the South China Sea, I also feel blessed that they are only using water cannons against each other. Kita mo, pinagmamalaki pa nila. Tama naman sila eh. Pasalamat tayo, water cannon lang ginagamit nila, di ba? So, sa ganitong situation, makikita nyo na talagang napakaliit ng tingin nila sa atin mga kapogi, no? Kaya nga sinasabi nito, kanina lang napanood ko yung interview kay Chavit Singson na regarding dun sa kung hindi daw dahil sa kanya, hindi magiging presidente si Bongbong Marcos. And then sinasabi niya raw na yung mga US bases daw dinadala pa raw rito ni Bongbong para daw tayo nilalagay sa Kumunoy. And sinasabi niya na kaibigan daw natin yung China. Tingnan nyo nga dito, wina-warning nga na tayo, tapos kaibigan pa rin. Anong klaseng utak meron tong mga to, no? Mga kapogi, hindi ko makita talaga yung pagiging liderato ng mga nanunungkulan sa atin. Kahit sino man sa gobyerno natin, no? Hindi ko makita ang pagiging liderato nila. So yung pagiging leader ay pagtatanggol mo, no? In all cases, kahit anong kumbaga, whatever happened, pagtatanggol mo yung bansa mo dapat, di ba? So, yun, nakakalungkot. Tama naman siya sabi ni Chavit, siyempre wala nga naman tayong kalaban-laban. Anong ginagawa ng nakaupo sa gobyerno natin? Alam pala nilang wala tayong kalaban-laban, wala silang ginagawang aksyon. Bubuli-buliin na lang tayo palagi. So, actually marami akong panukala sana na gusto, no, na baguhin dito sa sistema. Una-una sa politiko, sa gobyerno, mapa-local yan, mapa-national, dapat lahat na talaga magkaroon ng pagbabago yan. Naging kultura na kasi ng ating bansa yan eh. Lagi yung sinasabi na, lagi kong naririnig na politics daw is a business. Totoo naman talaga eh, no? So, paano natin mapipigilan yung mga ganitong sistema? Okay, simple lang. Ang number one solution dyan, gawing minimum ang lahat ng pasweldo sa gobyerno. Diba? Ngayon, siguro, ewan ko na lang kung may tatakbo pang presidente, may tatakbo pa sino man yan, gagastos din sa mga lintik na posisyon na yan para lamang sa minimum wage. Sige nga, tingnan ko nga kung meron kung sinong papayag dyan, di ba? Yang lalaki ng sweldo na nasa gobyerno na yan dapat iniipon na lang at inininegosyo ng ating gobyerno, di ba? So, para mabawasan yung pangungurakot, no? And then speaking of sa mga pangungurakot na yan, no? Siguro panahon na rin mga kapogi, no? Okay, itong mga sinasabi ko na to, siyempre masyadong malayo to sa mga videos ko na ina-upload dito, no? So, aside dun sa mga technical information na alam ko, siyempre may pakialam din ako sa economy natin, no? And then sa future ng ating bansa. So that's why sinasabi ko tong mga to, no? Na naghahanap ako ng isang presidente, no? Itong mga sasabihin ko na to, dapat meron siyang katangiang ganito, no? Unang-una, baguhin ang sistema sa politika, no? Yun yung unang-una gusto kong gawin. Tapos, ito yung mga tatalakayin ko dito, no? Sa video ko, no? Mga kapogi. Okay. Una, sistema sa politika. No? Pangalawa, pagpo-focus na palakasin ang teknolohiya, which is pinaka-importante sa lahat, no? And then, yun, palakasin yung pandigma ng ating bansa, no? Yun yung mga weapons natin kailangan palakasin. So, naghahanap ako ng presidente na isa pa pala na pinaka-importante, no? Para mabago talaga yung sistema ng politika. Habulin, no? Habulin yung mga simula kay Cory pa lang, lahat ng mga namuno na mapapatunayang nagnakaw. Bawiin ang lahat ng yaman ng yan. And lahat ng mga yan dapat managot sa taong bayan, no? So, dapat taong bayan ang magparusa sa mga yan, no? So, dalhin sa luneta yung mga yan, no? Para wag pamarisan, bahala ng taong bayan ang magano sa kanila, no? So, siguro
mag-a-against din yung ating simbahan, yung mga human rights, pero hindi ko maintindihan na kung bakit 'pag mahirap 'no, wala ng human rights 'no, sinasalvage na lang, ganyan na lang. Pero itong mga mayayaman, hindi ko alam kung bakit kailangan pa natin 'tong bigyan ng mga human rights 'no, na at isa pa 'no, hindi, part 2 na mga kapogi. Mahaba na yung video.